Malakas ang pagtunog ng kampana sa simbahan. Araw noon ng linggo at katatapos lamang ng misa. Masayang lumabas sa simbahan ang mag-asawang Dani at Lourdes, kasama ang dalawa nilang anak na sina Junjun at Neneng. Dumukot ng konting barya sa bulsa si Dani at iniabot iyon sa isang matandang babaeng madalas na mamalimos sa harap ng simbahan. Pagpalain kayo ng Diyos, mga anak. Wika ni Aling Choling nang abutin nito ang konting tulong na ibinigay ni Dani. Payak lamang ang pamumuhay ng pamilya. Kahit pagsasaka lang ang pangunahing hanap buhay ng mag-asawa, ay ni minsan hindi sila naging madamot tumulong sa mga taong alam nilang nangangailangan. Bago umuwi ng bahay ay dumaan muna sila sa pamilihang bayan upang bilihin ang mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Tulad ng gaas para sa gasera nilang ilawan, mga gamit sa pagluluto at iba pa. Nakasanayan na nila ang ganong sistema dahil sa may kalayuan sa bayan ang kanilang baryo. At mas malaki ang matitipid nila kumpara kung sa tindahan pa sila mamimili. Matapos makapamili ay tinungo na ng mag-anak ang sakayan ng tricycle kung saan ay nadaanan nila ang isang maliit na kainan na madalas namang tinatambayan ng isang grupo. Alam niyo, mga bata, isa sa madalas kong inaabangan tuwing linggo dito sa ating tambayan ay ang pagdaan ng pamilyang yan. Wika ni Rupo na noon ay hawak ang isang bote ng serbesa. Matagal ko nang napapansin yan, boss. Na mukhang kursunada mo yung babae. Tama ka dyan, bata. Kahit kasi dalawa na ang anak, ay maganda pa rin ang kanyang pangangatawan. Malinis at higit sa lahat ay napakabango. Kung gusto mo, boss, ay kanain na natin. Tiyak ko namang hindi makakaporma sa atin ang asawa niya. Huwag muna sa ngayon. Hintayin natin ang tamang panahon. Marami pa tayong dapat unahin. Makalipas ang 3 linggo, isang tipikal na hapon noon ay abala sa pagsisibak ng kahoy na panggatong si Dani, habang ang asawang si Lourdes ay nagwawalis naman ng bakuran. Nang biglang magulantang ang mag-asawa sa malakas na pagsigaw ng dalawa nilang anak na noon ay naglalaro sa harap bahay. Agad na inihinto ni Dani ang kanyang ginagawa at mabilis niyang pinuntahan ang mga anak. Nakasunod naman sa kanya si Lourdes. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga bata, ay nakita nilang magkayakap na umiiyak ang magkapatid. Nanginginig ang mga katawan at namumutla. "Bakit? Anong nangyari sa inyo?" pagtatanong ni Dani. Tay, may multo po. Yung mga dumaang mga lalaki, mga multo po sila. Tugon ng 7 taong gulang na si Junjun. Mabilis na tumakbo palabas ng bakuran si Dani upang sitahin ang sinasabi ng panganay na anak na mga kalalakihan. Ngunit wala naman ni isang tao ang naglalakad o nakatambay sa kalsada. Kinagabihan. Dani, ang taas ng lagnat ng mga bata. Mabuti pa siguro ay sunduin mo si Mang Ramon para maipatawas ang mga bata. Baka kasi nabati ang mga anak natin. Nag-aalalang turan ni Lourdes. Mabilis namang kinuha ni Dani ang kanyang nakasabit na salakot at itak. "Lourdes, tutuloy na muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Ikandado mo ang pinto paglabas ko ng bahay." Mabilis nang tinungo ni Dani ang nag-iisang bahay sa itaas ng burol, kung saan nakatira ang bantog na albularyong si Mang Ramon. Ilang oras ang lumipas ay pabalik na ng bahay si Dani kasama ang matandang albularyo. Ilang dipa na lang ang layo ng dalawa sa trangkahan ng bakuran nila Dani nang mapansin niya ang 2 asong itim.
Nakaupong nakatanaw ang mga aso sa kanilang bahay. Kanino namang aso ang mga ito? At dito pa talaga sa tapat namin nakuhang tumambay. Dumampot ng bato si Danny at nang akma na sana niyang babatuhin ang mga aso, ay mabilis siyang pinigilan ni Mang Ramon. Huwag, Danny. Hindi nila iindahin ng bato. Ito ang gamitin mo sa kanila. Wika ni Mang Ramon at iniabot nito kay Danny ang asin na naka-plastic. Nagtaka si Danny. Asin? Bakit ho asin, Mang Ramon? Basta't isaboy mo yan, Danny. At mamaya ko na sasagutin ang tanong mo. Dumakot si Danny ng asin mula sa plastic at isinaboy niya iyon sa 2 aso. Pagdampi ng asin sa balat ng 2 aso, ay nagulat na napaangil ang mga yon. Dinig ng 2 ang kakaiba at malakas na pag-angil ng mga aso at mabilis nang nagtatatakbong umalis. Nang makalayo na ang mga aso, ay huminto pa ang isa at lumingon sa 2, sabay muli na uling tumakbo. Madali ka na, Danny. At pumasok na tayo sa loob ng inyong bahay. Kailangang magamot ko na agad ang inyong mga anak. Matapos silang pagbuksan ni Lourdes ng pinto, ay dinala agad ni Danny si Mang Ramon sa silid ng mga anak. Hindi na ako magsasagawa pa ng santigwar. Alam ko na ang dahilan ng kanilang pagkakasakit. Wika ni Mang Ramon. At inilabas nito ang isang botelyang naglalaman ng langis. Inilabas din ng albularyo ang piraso ng bao ng nyug na walang mata. Inilagay ni Mang Ramon ang piraso ng bao sa isang tansong mangkok at pinatuluan iyon ng langis, sabay sinindihan iyon. Matapos maglabas ng usok ang bao, ay pinausukan na ng albularyo ang 2 bata habang inuusal ang isang Latin na dasal. Maayos namang natapos ang gamutan, nawala ang lagnat ng mga bata at nakatulog na ng maayos. Ano ho bang dahilan ng biglang pagkakasakit ng mga bata, Mang Ramon? Sila ay nausog ng aswang, Danny. Ang 2 asong pinasabuyan ko sa iyo ng asin kanina ay hindi mga pangkaraniwang aso. Sila ay mga aswang. Aswang? Oo, Danny. Mga aswang. Mga kampo ng kadiliman na nabubuhay at lumalakas sa pamamagitan ng pagkain ng lamang loob ng mga tao. Paano hong nagkaroon ng aswang dito sa ating baryo? At bakit mga anak ko ang kanilang kinukursunada? Hindi taga rito sa baryo ang mga aswang, mga dayo lamang sila. Kaya kailangan mong ingatan ang iyong pamilya. Maaaring hindi lang ngayon ang magiging pagbisita nila. Dahil ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi nila nabibiktima ang gusto nilang kainin. Ugaliin niyong magsabit ng bawang sa mga pintuan at bintana at magsaboy ng asin sa paikot ng bahay. Makakatulong ang mga yan upang mapigilan ang paglapit nila sa inyong tahanan. Paano, iho? Ako'y tutuloy na. Huwag mong kalilimutan ang mga binilin ko, ha? Dito na ho kayo magpalipas ng gabi, Mang Ramon. Baka mapahamak pa kayo sa daan. Baka nasa paligid lamang ang mga sinasabi niyong aswang. Huwag kang mag-alala, iho. At may baon akong pangontra sa mga tulad nila. Siya, sige na, ako'y tutuloy na. Ihahatid ko na lang pala kayo. Parang hindi rin ho ako mapalagay. Huwag na. Mas kailangan ka dito ng iyong pamilya. Alalahanin mo, hindi ako ang puntirya ng mga aswang, kundi ang mga anak mo. Mag-iingat na lang ho pala kayo, Mang Ramon. At marami hong salamat sa inyong tulong. Tatanawin ho naming malaking utang na loob ito sa inyo. Tumango na lamang ang matanda bilang pagtugon nito kay Danny at naglakad na iyong pauwi. Walang kamalay-malay ang matandang albularyo
sa ilang pares ng mga nagbabagang mata ang lihim na nakamasid sa kanya. Nakakubli sa masukal at madilim na paligid ang mga aswang na nagmamay-ari ng mapupulang matang iyon. Paakyat na noon sa burol si Mang Ramon nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang 5 kalalakihang may nagbabagang mata at nagtutulisang mga kuko sa daliri. Napahinto sa paglalakad ang albularyo. "Ano ang kailangan niyo sa akin, mga kampon ng demonyo?" Walang ibinigay na pagtugon ang mga kalalakihan. Mabalasik na nakatitig ang mga iyon sa matanda habang patuloy ang dahang-dahang paglapit sa albularyo. Habang patuloy ang kanilang paghakbang, ay unti-unti naman ang ginagawa nilang paghihiwa-hiwalay paikot kay Mang Ramon. Mula sa bitbit na bayong ay agad na dinukot ni Mang Ramon ang natirang asin at inilabas din nito ang kanyang buntot pagi. "Akala niyo siguro ay hindi ako nakahanda. Diyan kayo nagkakamali." "Alam naming nakahanda ka palagi, tanda. Dahil hindi na bago sa aming grupo ang pumaslang ng tulad mong albularyong pakialamero. Kaya wag mo na kaming takutin. Dahil sa edad mong yan, ay hindi mo na kaya pang gamitin ng maayos ang iyong sandata. Mahina ka na, tanda. Tulad ng nauna naming pinatay na mga kasamahan mo." "Tama ang aming pinunutanda. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili sa papalapit mong kamatayan." At hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw sa tahimik at madilim na paligid ang magkakasunod na makapanindig balahibong pagsigaw. Kinabukasan ay maagang ginising ng 2 bata si Danny. "Tay, gising na ho. Linggo po ngayon. Di ba't magsisimba tayo?" Agad na napamulat ng mata si Danny. Napangiti siya nang makitang masigla na ang mga anak. Niyakap niya ang mga ito at nilambing. Naghaharutan ang mag-aama nang nakangiting sumilip si Lourdes sa silid. "Hoy kayong 3. Abay magbihis na kayo at makapag-almusal na tayo. Tatanghaliin na tayo. Baka mahuli tayo sa misa." May kadiliman pa ang paligid nang umpisahan nilang tunguhin ang simbahan. Ilang minuto na lamang at mag-uumpisa na ang misa nang makarating ang mag-anak sa simbahan. Matapos ang misa ay inihanda na ni Danny ang konting tulong na iaabot kay Aling Tiyoleng. "Magandang umaga ho, Aling Tiyoleng. Pagpasensyahan niyo na ho itong konting tulong na nakaya namin," wika ni Danny. Nang abutin ni Aling Tiyoleng ang tulong na ibinibigay ni Danny, ay hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. "Ihaw, maaari ba kitang makausap sandali?" Tumango si Danny at inutusan muna ang asawa na ibilihan ng pagkain ang 2 bata at may pag-uusapan lamang sila sandali ni Aling Tiyoleng. Matapos makalayo ng 3, "Tungkol ho ba saan ang pag-uusapan natin, Aling Tiyoleng?" "Ihaw, ingatan mong mabuti ang inyong mag-iina. Kung maaari ay huwag mo silang iiwan, lalo na pagsapit ng gabi." Nagtaka si Danny sa sinabing iyon ng matanda. "Bakit ho?" Nang akma na sanang sasabihin ng matanda ang dahilan, ay nalingunan niya ang grupo nila Rupo. Nakatayo ang mga iyon sa hindi kalayo ang kainan at nakamasid sa kanya. Halata ng matanda ang mabalasik na titig ni Rupo sa kanya. Sige na ihaw. Nakaligtaan ko, may importante nga pala akong pupuntahan. Baka hinihintay na ako. Maraming salamat sa tulong, Danay. At huwag mong kalilimutan ang sinabi ko, ha?" At mabilis nang umalis si Aling Tiyoleng. Naiwan namang nakatayo si Danny habang nagtatakang pinagmamasdan ang papalayong matanda. Ano kaya ang ibig sabihin ni Aling Tiyoleng?
Bakit parang bigla na lamang siyang natakot? Bulong ni Danny sa sarili. Samantala sa karinderya, Boss Rupo, mukhang may kailangan na naman tayong iligpit na pakialamera. Tama ka. Kailangang mabura sa ating landas ang matandang iyon. Mabubusog na naman kayo mamayang gabi. Malakas na naghagalpakan ng tawa ang grupo. Ilang oras na ang nakakalipas mula nang makauwi ng bahay sina Danny, ay tila tulala pa rin ito. Hindi maalis sa kanyang isip ang paalala ng matandang namamalimos. Napansin naman ni Lourdes ang biglang pagiging tahimik ng asawa. Madalas niya kasing makita si Danny na parang may malalim na iniisip. Pagsapit ng gabi ay maaga nang pinatulog ni Lourdes ang mga anak. Matapos mapatulog ang mga bata, ay nagtungo na ito sa silid nilang mag-asawa. Inabutan niyang nakahiga si Danny habang nakapatong ang braso sa noo at nakatingin sa bubungan. Humiga na rin si Lourdes sa tabi ng asawa, sabay yumakap ito kay Danny. Mahal, may problema ka ba? Ano ang iniisip mo? Napahugot muna ng hangin si Danny bago tugunin ang tanong ng kabiyak. Iniisip ko lang ang sinabi ni Aling Tsoleng. Sinabihan kasi ako kanina na kailangan ko daw kayong ingatan lalo na pagsapit ng gabi. Yun ba? Natural lang yun sa isang matanda. Ang paalalahanan ka. Maaaring nabalitaan niya ang nangyari sa ating mga anak. Kaya siguro nasabi niya yun sa iyo. Pero parang iba ang pakiramdam ko, Lourdes. Parang may gusto pa siyang sabihin. Parang may kinakatakutan siya. Ay nako, ikaw talaga. Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan yun. Saka lagi mo naman kaming iniingatan, di ba? Mabuti pa ay matulog na tayo. At maaga ka pang mag-aasikaso sa bukid bukas. Bandang hapon kinabukasan, abala si Danny sa pagpapakain ng alagang baboy sa likod bahay nang humahangos na dumating ang kanyang kumparing si Oscar. Paring Danny! Paring Danny! Pagtawag ni Oscar. Dumungaw naman si Lourdes sa bintana nang marinig ang pagtawag. Ikaw pala, paring Oscar. Napasyal ka yata. Magandang hapon sa iyo, Mare. Nandyan ba si pare? Oo, nasa likod bahay. Nagpapakain ng baboy. Puntahan mo na lang siya doon, pare. Salamat, Mare. Mabilis namang tinungo ni Oscar ang likod bahay. Magandang hapon, pare. Pagbati nito. Oh, ikaw pala, pare. Nadalaw ka yata. Ano bang atin, ha? Ibabalita ko lang sa iyo ang tungkol kay Mang Ramon, pare. Bakit si Mang Ramon? May nangyari ba sa kanya? Oo, pare. Wala na si Mang Ramon. Natagpuan kaninang umaga ng dalawa nating kanayo na nangangahoy sa kakahuyan. Ang bangkay ni Mang Ramon. Ayon sa kanila ay naaagnas na raw ang katawan ng matanda. Sa tansya nila may ilang araw na daw maaaring patay ang matanda. At ito pa ang isa, pare, si Aling Tsoleng. Yung matandang madalas mong bigyan ng limos sa simbahan ay natagpuan ding patay. Ang nakakapagtaka ay iisang klase ang uri ng pagkamatay ng dalawang matanda. Wakwak ang mga tiyan at parang kinain ng kung anumang hayop ang kanilang mga lamang loob. Nanindig ang balahibo sa batok at parang nanglaki ang ulo ni Danny sa narinig na ibinalita ng kanyang kumpare. Hindi kaya aswang ang pumatay sa kanila? Ha, paring Oscar? Yan ang kumakalat na balita, pare. Ayon kasi sa ilang matatandang nakakita sa itsura ng mga bangkay, ay aswang lang ang may kakayahan daw gawin ang ganong klase ng pagpaslang. Maliban kasi sa wakwak ang kanilang tiyan, ay makikitaan din ng malalalim na kalmot sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Saan nakaburol ang dalawang matanda? Alam mo ba, pare? Si Mang Ramon, dahil wala namang kabag-anak dito sa baryo, ay sinagot na ni Kapitan ang pag-aasikaso sa kanyang bangkay.
Doon sa Puninaria Lopez siya nakaburol ngayon. Si Aling Tiyoleng. Si Aling Choling naman ay inuwi ng kanyang kapatid sa kanilang probinsya. Dayo lang pala dito eh. Ganun ba? Wala na pala akong tsansang makadalaw sa burol ni Aling Tiyoleng. Kailan mo ba balak dumalaw sa burol ni Mang Ramon? Baka bukas na pare. Papagabi na eh. Hindi ko pwedeng iwan ang mag-iina ko sa bahay pagsapit ng gabi. Ganun ba? Sige, bukas na lang din ako pupunta. Sasabay na ako sa iyo. O, paano tutuloy na rin ako pare? At ayaw kong magabihan sa daan. Mahirap na. Baka ako pa ang sumunod na mabiktima ng mga aswang. Sige pare. Daanan na lang kita bukas ng umaga. Ingat ka na lang. Habang naghahaponan ang pamilya, ano ang sinadya ni paring Oscar? At parang napakaseryoso ng usapan niyo kanina. Ibinalita niyang patay na si Mang Ramon at Aling Tiyoleng, Lourdes. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes sa narinig na sinabi ng asawa. Diyos ko, ano raw ang kanilang ikinamatay? Ang sabi ni paring Oscar, aswang daw ang itinuturong salarin ng ilang matatanda. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Hindi kaya yung aswang na sinasabi ni Mang Ramon na nakausog sa ating mga anak ang pumatay sa kanya? Yan nga din ang naglalaro sa isip ko eh. Pero ang pinagtatakahan ko ay si Aling Tiyoleng. Ano ang dahilan at pinaslang din siya ng aswang? Kinabukasan ay isinama ni Danny ang kanyang mag-iina upang bumisita sa burol ni Mang Ramon. Dinaanan din nila si Oscar. Nang makarating sila sa burol ay marami ding tao ang nadatnan nilang nakikipaglamay. Matapos sumilip nila Danny ay naupo na sila sa bakanting upuan. Nakapagitna naman sa mag-asawa ang kanilang mga anak. Habang nakaupo si Danny ay bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagkaantok. Lourdes, iidlip lang ako sandali. Gisingin mo ako bago mag-alauna ng hapon at uuwi na tayo. Mahirap nang magabihan pa tayo sa daan. Kasama pa naman natin ang mga bata. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman. Ewan ba't parang bigla na lamang akong antok na antok. Nagising si Danny sa kanyang pagkakaidlip. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay wala na sa tabi niya ang kanyang mag-iina. Maging ang ibang tao sa lamayan ay wala na. Madilim ang paligid at napakatahimik. Lourdes, nasaan kayo ng mga bata? Ano bang nangyayari? Lourdes, nasaan kayo? Natatarantang hinanap ni Danny ang kanyang pamilya nang biglang nagliwanag sa lugar kung nasaan ang kabaong ni Mang Ramon. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakadungaw iyon sa kabaon ni Mang Ramon. Dahan-dahang nilapitan iyon ni Danny at habang papalapit siya ng papalapit sa nakatayong matanda, ay unti-unti niya iyong nakikilala. Biglang napahinto si Danny nang magwika ang matanda. Danny, makinig ka sa sasabihin ko. Isang malaking trahedya ang darating sa iyong buhay. Kaya kailangan mong maging matatag, iho. Anong trahedya yon, Mang Ramon? Maaari ho bang sabihin niyo sa akin upang maiwasan namin? Hindi mo ito maaaring mapigilan, Danny. Dahil ito ay nakatakda ng mangyari. Masasawi ang iyong mag-iina at maiiwan kang buhay dahil sa isang misyon. Anong nakatakda? Anong misyon? At sino ang papatay sa aking mag-iina? Mang Ramon, pakiusap, sabihin niyo sa akin. Hindi na siya sinagot ng matandang nakatalikod. Hinawakan ni Danny ang balikat ng matanda at pilit niya iyong ipinapaharap sa kanya. Nang lumingon iyon sa kanya ay nanlaki ang mga mata ni Danny sa nakita. Dahil hindi mukha ni Mang Ramon ang kanyang nakita, kundi mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. May malaking sugat ito sa mukha
na naging dahilan ng pagkabulag ng kaliwang mata. Humalakhak ito na animoy isang demonyo. Sino ka? Hindi ikaw si Mang Ramon. Isa kang demonyo. Isang malakas na sampal ang gumising kay Danny. Pare, ayos ka lang ba? Pasensya ka na pare. Napalakas yata ang pagkakasampal ko sa iyo. Tinawag ako ni Mare dahil hindi kanya kayang magising. Nasaan ang mag-iina ko, paring Oscar? Narito lang kami sa tabi mo, Danny. Hindi naman kami umaalis. Narinig kitang umuungol, kaso hindi kita magising-gising. Kahit anong lakas na ng pagyuguyog ko sa iyo. Kaya nagpatulong na ako kay paring Oscar. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa at 2 anak. Kasunod nun ay nagpaalam na si Danny kay Oscar. Pare, mauna na kaming umuwi. Mahirap nang abutan pa kami ng dilim sa daan. Lalo't kasama pa naman namin ang mga bata. Sige pare, mag-iingat na lang kayo. Matapos sumilip ni Danny sa kabaong ni Mang Ramon at makapagpaalam sa bangkay ng matanda, ay umuwi na sila. Tahimik lamang si Danny hanggang marating nila ang bahay. Kinagabihan, himbing nang natutulog noon ang mag-anak. Nang maalimpungatan si Danny sa sobrang alinsangan sa loob ng kanilang silid. Bumangon si Danny sa higaan at hinubad ang basa sa pawis na damit. Bakit napakaalinsangan naman ngayong gabi? Pagtatakang tanong niya sa sarili. Naisipan niyang buksan ang bintana. Pagbukas niya ng bintana ay nakita niya ang biglang nagpulasang mga aso. Kinutuban si Danny. Alam niyang hindi pangkaraniwang aso ang kanyang nakita. Dahil masyadong malalaki iyon at makikintab ang maiitim na balahibo. Mabilis niyang isinara ang takip ng bintana at agad na tinungo ang kanilang kusina. Kinuha niya ang kanyang itak at tahimik na bumalik sa kanilang silid. Pinapakiramdaman niya ang paligid. Ramdam at dinig ni Danny ang mabilis na mga yabag sa labas ng bahay. Palipat-lipat ang mga yabag sa iba't ibang direksyon. Nang mga sandaling iyon ay magkahalong galit at takot ang kanyang nararamdaman. Nang biglang mapaigtad si Danny sa kanyang kinauupuan at mabilis niyang tinakbo ang silid ng mga anak. Nakarinig kasi siya ng mahabang pagkalmot sa dingding. Pagpasok niya sa silid ng mga anak ay kitang-kita niya ang maiitim na daliri na may naghahabaan at nagtutulisang mga kuko na pilit tinutungkab ang takip ng bintana. Hindi na nagdalawang isip pa si Danny. Mabilis niya iyong nilapitan at buong lakas niyang tinaga ang mga daliring iyon. Nagawang maputol ni Danny ang 2 daliri ng aswang. Isang napakalakas na pag-angil naman ang pinakawalan ng nilalang sa labas ng bahay. Kasunod nun ay ang magkakasunod na makapanindig balahibong alulungan ng tila napakalalaking aso ang umalingaw-ngaw sa kalaliman ng gabi. Matapos ang nakakakilabot na pag-alulong ay tumahimik na ang paligid. Nanginginig ang buong katawang napaupo at napasandal si Danny. Pinagmasdan ang nooy himbing pa rin sa pagtulog ng mga anak. Nang gabing iyon ay hindi na nakatulog pa si Danny. Samantala, galit na galit naman ang isang aswang dahil sa pagkaputol ng 2 niyang daliri. Hayop siya. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang ito sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Uwi ka ng isang aswang habang dinidilaan nito ang naputol na daliri. Huwag ka nang maingay. Narito na tayo sa hideout. Pag narinig ka pa ni boss, baka hindi lang yan ang mapala mo. Kung bakit kasi hindi ka na lang makapaghintay at naisipan mo pang doon tayo mambiktima. Ngayon mo pa sasabihin sa akin yan. Dapat kanina ka pa nagpaalala nang hindi ko na ipinilit pa. Abat ikaw tong ayaw magpaawat? Siya, tama na yan. Huwag na tayong magsisihan.
Wika naman ng isang aswang na lihim na tatawa sa kasama nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Lourdes. Matapos ligpitin ang kanilang pinagtulugang mag-asawa, ay lumabas na ito ng silid. Sinilip din ni Lourdes ang silid ng mga anak at nakita niyang natutulog pa ang mga iyon. Hindi na muna niya ginising ang mga bata. Maghahanda na sana siya ng almusal nang makita ang asawang nagkakape sa kanilang balkonahe. Kanya iyong nilapitan. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, mahal. Ano ba ang labis na bumabagabag sa iyo? Gising ka na pala, Lourdes. Wala naman. Natural lang namang may iniisip ang isang tao, di ba? Sus, konforme yun sa klase ng iniisip, Danny. Mahahalata naman sa tao kung seryoso o hindi ang isang bagay na iniisip nito. Tulad mo, mukhang malalim masyado ang naglalaro sa iyong isipan. Bakit hindi mo ibahagi sa akin? Huwag na. Makakadagdag pa yun sa stress mo dito sa bahay. Mag-asawa tayo. Dapat hindi tayo naglilihim sa isa't isa. Pero kung yan ang pasya mo, ay sige, pagbibigyan kita. O, maiwan lang kita at isasangag ko yung bahaw para may almusal tayo. Okay. Gagatasan ko yung kalabaw para may mainom na gatas ang mga bata. Nahalata ni Danny na walang alam ang kanyang kabihag sa mga pangyayari kagabi. Sa lakas ng mga pag-angil at pag-alulong ng mga asong bumisita sa kanila, ay hindi iyon nagising. Habang ginagatasan niya ang kanilang kalabaw, ay iniisip pa rin kung bakit init na init ang mga aswang sa kanila. Pero titignan ko kung hindi pa rin magtatanda ang mga aswang na yon. Ngayong nasampulan ko ang isa sa kanila na maputulan ko ng daliri. Baka ngayon ay matakot nang bumalik pa dito sa bahay ang mga aswang na yon. Wika ni Danny sa sarili. Matapos mapuno ng sariwang gatas ng kalabaw ang kanyang lalagyan, ay tumungo na siya sa kusina. Naghahanda na ng lamesa noon si Lourdes, habang ang dalawang anak ay sinalubong siya ng halik. Masayang nag-aalmusal ang mag-anak. Malapit na ang pasukan ng mga bata, Lourdes. Sa susunod na buwan na, kailangan na nating makapamili ng mga gamit nila sa eskwela. Oo nga pala, no? Sa linggo pagtapos nating makapagsimba, ay dumaan tayo sa palengke at ibilihan na natin sila habang mura pa ang mga school supply. Nay, gusto ko ng magandang pencil case, saka yung madaming color. Masayang tinuran ni Sophie. Ako, Nay, gusto ko ng magandang bag. Yung hinihila para hindi ko na binubuhat. Uwi ka naman ni Junjun. Naku po, marunong nang mamili ang mga anak namin. Pero hindi mangangako si nanay. Titignan muna natin kung kaya ng budget, ha? Opo, Nay. Sabay na tugon naman ng magkapatid. Matapos makapag-almusal ay nagpaalam maglaro ang dalawang bata. Sige, pero huwag na kayong sa harapan maglaro. Doon na lamang kayo sa likod bahay para maiwasan nyo yung mga multo. Opo, Nay. Lourdes, sasaglit lamang ako sa gubat. Mangunguha ako ng panggatong. Paubos na ang mga kahoy natin sa imbakan. Mahirap abutan ng tag-ulan na walang imbak na tuyong panggatong. Sige, mag-iingat ka, mahal. Tinugon ng ngiti ni Danny ang asawa. Sabay hinalikan niya ito bago umalis. Habang nangangahoy si Danny, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Sa pag-aakalang pagod lamang ang nararamdaman, ay saglit siyang naupo sa ilalim ng isang punong kahoy at nagpahinga. Samantala sa bahay nila Danny, sa mga oras na iyon ay may nangyayaring hindi maganda sa kanyang pamilya. Habang abala si Lourdes sa pag-aasikaso sa bahay, ay umiiyak na lumapit sa kanya ang nooy takot na mga anak. Oh, bakit kayo umiiyak?
Bakit kayo takot na takot? Nasa labas po ang mga multo, Nay. Gusto kaming kunin. Sinong mga multo? Nasaan sila? Muling tanong nito sa mga bata na sa mga oras na iyon ay nanginginig na sa takot. Akma sanang lalabas si Lourdes ng bahay upang tignan ang mga multong sinasabi ng mga anak. Ngunit bumulaga na sa pintuan si Rufo. Sino ka? Anong kailangan mo? Ikaw, Lourdes. Ang kailangan ko. Parating ng asawa ko. Umalis na kayo kung hindi. Kung hindi ano, Lourdes? Papatayin niya kami? Walang silbi ang lakas ng asawa mo sa akin. Pag ibinaon ko sa kanyang dibdib ang aking matutulis na kuko. Huwag kang lalapit! Dani! Dani! Pagtawag ni Lourdes sa asawa. Kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Dani. Ginagawa niya iyon upang takutin lamang ang mga kalalakihang nagtatangka ng masama sa kanilang buhay. Nang bigla siyang hablutin ni Rupo at sakalin sa leeg. Kahit anong gawin mo ngayon, ay wala nang silbi, Lourdes. Sa ayaw at sa gusto mo, ay magiging akin ka. Sige mga bata, kayo na ang bahala sa dalawang paslit. Magpasasa kayo sa sariwa nilang lamang loob at ako na ang bahala sa babaeng ito. Dahil sa hindi nawawalang pagkabalisa, ay nagpasya ng umuwi ng bahay si Dani. Matapos itali ang mga kahoy, ay pinasan na niya ito at naglakad ng pauwi. Habang papalapit naman siya ng bahay, ay lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ba itong nararamdaman ko? Baka may sakit na ako sa puso. Huwag naman sana. Bulong niya sa sarili. Nang makarating siya ng bahay, ay agad niyang napansin ang sobrang katahimikan sa paligid. Hindi mahagilap ng paningin ang mga anak na kanina ay iniwan lang niyang naglalaro. Lourdes! Junjun! Sophie! Pagtawag ni Dani sa mag-iina. Nang wala siyang mahintay na tugon, ay lalo siyang kinabahan. Ibinagsak na niya sa lupa ang pasang kahoy at agad na pumasok sa bahay. Pagsilip niya ng kanilang silid, ay labis ang kanyang pagkabigla sa nasaksihan. Dugo ang nakabulagta ang hubot-hubad na katawan ni Lourdes sa sahig. Wakwak din ang tiyan habang nakatirik ang mga mata. Lourdes! Asawa ko! Mga hayop kayo! Sigaw ni Dani habang yakap ang wala ng buhay na asawa. Nang maalala niya ang dalawa niyang anak, agad niyang tinungo ang kabilang silid at lalo lamang siyang nanlumo nang makitang patay na rin ang mga bata. Hindi! Ang mga anak ko! Diyos ko, bakit niyo sila pinabayaan? Mga demonyo kayo! Bakit niyo ginawa ito sa pamilya ko? Malakas ang sigaw ni Dani na umalingaw-ngaw sa halos kabuuan ng kanilang baryo. Narinig naman ng grupo nila Oscar ang malakas na sigaw ng kumpare. Si Dani yun ah. Tara mga kasama, puntahan natin si Dani. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanila. Baka kailangan niya ng tulong. Wika ni Oscar sa mga kasamahang kalalakihan. Pagdating nila sa lugar nila Dani ay inabutan nila itong may hawak ng itak at hinahamon ang mga salaring pumaslang sa kanyang pamilya. Nang makita naman ni Dani ang papalapit na mga kalalakihan, ay sinugod niya agad ng itak ang mga ito. Pare, sandali! Si Oscar to, pare! Mga walang hiya kayo! Kayo ang pumatay sa pamilya ko! Maghunos dili ka, pare! Wala kaming alam sa sinasabi mo. Hindi kami ang kaaway, pare.
Si paring Oscar to. Tila nahimasmasan naman si Danny nang marinig ang boses ng kanyang matalik na kaibigan at kumpare. Napaluhod si Danny sa lupa at humagulgol ng pag-iyak. Dahan-dahan namang lumapit si Oscar at mabilis na kinuha ang hawak na itak ni Danny at itinapon iyon sa malayo, sabay niyakap ang kumpare. Bakit pare? Ano bang nangyayari? At bakit duguan ang damit mo? Pare, ang kumari mo at mga inaanak, wala na sila pare. Pinatay sila ng mga hayop na aswang. Ano? Bago pa matapos ang maghapon, ay naimbestigahan na ng mga pulis ang pangyayari. Naiayos na rin ang bangkay ng mag-iina at ibinurol ang mga iyon sa mismong bahay. Walang naglalakas ng loob na kumausap sa tahimik na padre de pamilya. Panay lamang ang pag-iyak ni Danny sa harap ng 3 kabaong. Lumipas ang kulang 1 linggo, ay nailibing na ang mag-iina. Ayos ka lang ba pare? Kung gusto mo ay samahan muna kita dito. Ayos lang ako paring Oscar. Hayaan mo na lang akong mapag-isa. Hindi lumalabas ng bahay si Danny. Nagmumukmuk lamang ito sa loob ng saradong kabahayan. Kahit panay ang pagdalaw ni Oscar ay hindi niya iyon nilalabas at sinasabing hayaan lamang siyang mapag-isa. Naging tapunan ng kwentuhan si Danny. Madalas kasing naririnig ng mga dumadaan ang malakas na pagtawa ni Danny, ang pagsasalita nitong animoy may kausap at ang malakas na pag-iyak. Bagay na nagbigay ng hindi magandang kaisipan sa mga taong nakakarinig. Inaakala nilang nabubuwang na si Danny dahil sa sama ng loob. Isang gabi habang natutulog si Danny, ay dinalaw siya ni Lourdes at Aling Choling sa panaginip. Danny, huwag mong parusahan ng ganyan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa amin. Magpakatatag ka at ipaghiganti mo ang sinapit namin sa kamay ng mga aswang. Tama ang iyong asawa, Ikaw. Lalong mawawalan ng saysay ang kanilang pagkamatay. Kung patuloy pa rin nakakagala at nakakapaminsala ang mga aswang na kumitil sa kanilang buhay. Hanapin mo sila, Danny. Hanapin mo sila. Uwi ka ni Lourdes nang paulit-ulit hanggang maglaho na ito. Lourdes, huwag niyo akong iwan. Lourdes! Doon ay nagising si Danny. Habol nito ang paghinga. Sa pagmulat ng kanyang mata, ay napaiyak naman ito nang makitang nag-iisa lamang siya sa bahay na dati punong-puno ng mga halakhakan. Kinabukasan ay nagising siya ng malakas na boses ni Oscar. Tumayo si Danny at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magmukmuk siya sa bahay ay pinagbuksan niya ng pinto ang kumpare. Nagulat naman si Oscar sa nakitang itsura ni Danny. Malaki kasi ang ibinagsak ng katawan ng kumpare at humaba na ang buhok at balbas nito. Sinasabi ko na nga ba't napabayaan mo na ang sarili mo eh. Eto, may dala akong sopas. Luto ng kumare mo. Tara, kain tayo pare. Sandali at kukuha ako ng plato at kutsara. Habang nag-aalmusal ang dalawa, ay pinagmamasdan ni Oscar si Danny. Napapailing na lamang ito sa malaking ipinagbago ng kaibigan. Tahimik lamang iyon at hindi sinasagot ang mga tanong ng kumpare. Hanggang sa magpaalam na si Oscar, ay tanging pagtango lamang ang nakuhang tugon kay Danny. Ilang araw pa ang lumipas, ay makikita ng lumalabas iyon ng bahay. Ngunit napagkakamalang buwang na ito dahil sa kanyang itsura.
Ipinagtatanggol naman ni Oscar ang kumpare sa maling akusasyon ng mga kanayon. Pero hindi rin niya masisi ang mga taong nakakapag-isip ng mali kay Danny. Dahil nga sa pisikal na kaanyuhan ng lalaki, ay iisipin mo talagang isa na siyang buwang. Isang araw habang naglalakad-lakad si Danny sa bayan, ay naisipan nitong magsimba at humingi ng tulong sa Diyos. Nang pauwi na ito, ay napadaan siya sa maliit na karinderya. Doon ay napansin siya ng grupo ni Rupo. Boss Rupo, hindi ba't yan ang asawa ng babaeng pinagsamantalahan mo at pinatay? Tignan mong itsura ngayon. Nabuwang na ata. Oo nga. Siya nga. Nabaliw na ang loko. Narinig ni Danny ang usapang iyon ng grupo at napalingon siya sa mga iyon. Nakita niya ang isang lalaking bulag na may malaking pilat sa kaliwang bahagi ng mukha. Naalala niya ang mukha ng lalaki sa kanyang panaginip noon sa lamay ni Mang Ramon. At nang makita naman niya ang isang lalaking putol, ang dalawang daliri, habang hawak ang bote ng serbesa, ay naalala niya ang nataga niyang kamay ng aswang nang salakayin ang kanilang bahay. Doon niya napagtagni-tagni ang lahat. Sila ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mag-iina. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at mabilis niyang sinugod ang grupo. Mga walang hiya kayo! Kayo ang pumatay sa asawa at mga anak ko! Mga aswang kayo! Wika ni Danny, sabay ang pagpapakawala nito ng suntok. Ngunit sinalo lamang ni Rupo ang kanyang kamao, sabay itinulak ito, na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Hoy lalaki, huwag kang magbibintang. Hindi ka namin kilala at sinasabi mong asawa mo. Mabuti pang umalis ka na sa aming harapan bago ka pa samain sa amin. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Dinig ko ang usapan niyo kanina. Mga hayop, mga mamamatay tao, mga kampon ng kadiliman. Sigaw ni Danny na noon ay makikitaan ng matinding galit. Tumayo si Danny at sinugod muli ang grupo. Puntirya niya si Rupo. Ngunit dahil sa hindi mga pangkaraniwang tao si Rupo, ay naging mabilis ang ginawang pag-atake sa kanya ni Rupo. Hanggang sa pagtulungan na siyang bugbugin ng mga kalalakihang iyon. Bago umalis si Rupo, ay nilapitan niya ang nooy na kalupaypay ng si Danny. Magpasalamat ka at maraming tao dito. Pero ito ang tatandaan mo lalaki. Hindi pa ako tapos sa iyo. Dahil isusunod na kita sa iyong pamilya. Sa nanghihinang katawan ni Danny, ay nakuha pa niyang pupukin sa noo si Rupo, na lalong ikinagalit ng lalaki. Muli siyang binugbog nito. Matapos nang mawalan ng malay tao si Danny, ay iniwan na siya ng grupo ni Rupo. Nang magkamalay si Danny ay nasa bahay na siya. Nakita niya si Oscar sa kanyang tabi. Pare, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti na lamang at may nakakita sa iyo na taga rito sa atin. At pinagtulungan ka nilang imaiuwi. Kilala ko na sila, Oscar. Kilala ko na ang mga pumatay sa aking mag-iina, pare. Ang grupong iyon na madalas tumambay sa kainan. Sila ay mga aswang, pare. Sila ang pumatay sa pamilya ko at sa ibang tao sa bawat kanayunan. Kung totoo ang sinasabi mo, pare, ay kailangan mong magdoble ingat. Dahil ngayong alam na nilang alam mong sila ang pumatay sa iyong pamilya, ay natitiyak kong babalikan kanila. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang pagpatay sa aking mag-iina. Sisingilin ko sila. Buhay ng pamilya ko ang kanilang inutang. Buhay din nila
ang magiging kabayaran. Pero Danny, nabubuwang ka na ba? Mahihirapan kang kalabanin ang grupo. Lalo't mga aswang sila kamo. Doble ang lakas nila sa iyo. Kita mo ang nangyari sa iyo ngayon. Mabuti na lamang at maraming tao sa paligid, kaya hindi ka nila pinatay. Ako na ang bahala pare. Iisa-isahin ko sila. Uwi ka ni Danny. Habang nagpapalakas si Danny, ay hindi siya pinapabayaan ni Oscar. Laging nakabantay si Oscar sa kaibigan at nagtatawag pa ito ng mga kasama upang mabantayan ng maayos si Danny pagsapit ng gabi. Hindi naman makalapit ang grupo ni Rupo na noon ay madalas nakamasid sa bahay nila Danny. Buisit! Tayo na mga bata. Hindi rin lang tayo makalapit dahil sa mga kalalakihang may armas. Dihado tayo sa kanila. Tiyempohan na lang natin ang lalaking yan. Inis na wika ni Rupo. Makaraan ang ilang linggo ay bumuti na ang kalagayan ni Danny. Normal na siyang nakakakilos. Paring Oscar, maaari mo na akong iwan. Kaya ko na ang sarili ko. Umuwi ka na pare at asikasuhin na rin ang iyong pamilya. Maraming salamat sa ginawa mong pag-aalaga sa akin pare. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Sus, eto namang kumpare ko. Para namang others, sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo rin dito sa baryo? Pag malakas na ang aking katawan, ay humanda ang mga aswang na iyon at sisimulan ko na silang patayin. Ay! Ayan ka na naman sa pagiging buwang mo. Tigilan mo na ang iniisip mong paghihiganti, pare. Sinasabi ko na sa iyo, wala kang kapangyarihan upang tapatan ang lakas ng mga aswang. O siya, uuwi na pala ako pare. Sigurado ka bang ayos ka na? Oo pare, ayos na ako. Salamat ulit. Yung bilin ko pare, huwag mong paiiralin ang pagkabuwang mo. Natawa rin si Danny sa tinurang iyon ng kumpare. Yun ang muling pagkakataon na nakita ni Oscar na tumawa si Danny. Sa bawat araw na dumadaan, ay lihim na nagsasanay si Danny sa lugar kung saan siya nangangahoy noon. Pinapalakas niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mga natural na pag-iihersisyo. Makaraan ang ilang linggo, ay makikita na ang pagbabago sa katawan ni Danny. Bahagya ng lumaki ang kanyang mga muscle. Sumapit ang araw ng linggo. Nagtungo si Danny sa simbahan. Hindi upang humingi ng tulong sa Diyos, kundi humingi ng kapatawaran sa gagawin niyang kasalanan. Ang isasagawa niyang paghihiganti. Matapos manalangin ay inumpisahan na niya ang pagbamanman sa maliit na kainang iyon sa tapat lamang ng simbahan. Ngunit hindi umayon sa kanya ang panahon. Bigo siyang makita ang grupo ni Rupo sa kainan. Kinabukasan ay muli na naman siyang bumalik sa bayan at nagbakasakaling matsyempuhan si Rupo. Tumambay naman siya sa parking katabi lamang ng simbahan kung saan ay tanaw pa rin niya ang kainan. Sumapit na ang hapon ay hindi pa rin dumadating ang grupo. Nang lapitan siya ng isang batang mistisong palaboy na malimos iyon sa kanya. Dumukot ng barya si Danny at binigyan ang bata. Matapos abutin ng batang tisoy ang barya, ay tinanong nito si Danny. Kuyang Pogi, sino hong hinihintay nyo? Yun bang grupo ni Rupong Demonyo? Biglang nabuhay ang dugo ni Danny. Nagkaroon siya ng pag-asa. Sa isip niya ay mukhang alam ng bata kung saan naroroon ang grupo. Bakit boy? Alam mo ba kung saan ngayon naglalagi ang grupo? Sabi ko na nga ba eh. Oo Kuyang Pogi, alam ko kung saan sila ngayong tumatambay.
Doon sa tambakan. Salamat boy. O ito, kunin mo pa ang 10 piso. Pero ibili mo yan ng pagkain ha. Huwag mong isusugal. Salamat ho, Kuyang Pogi. Siya nga ho pala. Mag-iingat kayo sa grupong yon. Mapanganib sila. Minsan ko nang nakita ang totoo nilang pagkatao. Mga aswang sila. Sige ho, Kuyang Pogi, salamat po. Wika ng bata, sabay tumakbo na itong umalis. Wala nang inaksayang oras si Danny. Agad niyang tinungo ang tambakan. Kabisado na niya ang lugar na iyon dahil minsan na siyang naisama doon ni Oscar. Pagdating ni Danny sa tambakan ay napansin niya ang mga nakatayong mga barong-barong sa paligid. Tahimik ang lugar. Marahang naglakad papasok ng tambakan si Danny. Palinga-linga siya sa mga bahay na tila abandonado na. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng isang boses. Langya naman, ang tagal naman nila Boss Rupo. Kanina pa ako naghihintay dito. Nilalamok na ako. Imbis ako ang sumisipsip ng dugo ng tao, ako ang kinakagat ng mga lamok. Uwi ka ng lalaki. Maingat ang ginawang paghakbang ni Danny palapit sa lalaking iyon. Iniiwasan niyang makagawa ng ingay upang hindi mapansin ang kanyang paglapit. Yari ka ngayon sa akin. Ito na ang huling langhap mo ng sariwang hangin na aswang. Bulong ni Danny sa sarili habang kinukuha ang kanyang itak na itinali niya sa kanyang binti na tinakpan ng suot na pantalon. Nang hawak na ni Danny ang itak, ay matyaga siyang naghintay ng tamang pagkakataon. Matalikod ka lang, ay yayariin na kitang aswang ka. Uwi ka ni Danny. Hindi nga nagtagal at tumalikod ang lalaki sa kanyang pinagkukublihan. Sinamantala ni Danny ang pagkakataong iyon. Mabilis na niyang tinakbo ang lalaki at buong lakas na iwinasiwas sa leeg ng aswang ang kanyang hawak na itak. Bumaon sa halos kalahati ng liig ng aswang ang talim ng itak ni Danny. Ngunit hindi agad namatay ang lalaki. Mabilis ang ginawa niyong pagharap kay Danny. Sinubukan pa niyong magbago ng anyo, ngunit naging maagap si Danny. Agad niyang hinugot ang itak na nakabaon sa leeg ng aswang at muli niya iyong itinaga sa kabilang bahagi na siyang naging dahilan upang gumulong ang ulo ng aswang sa lupa. 1 down. May 4 pa akong sisingilin. Uwi ka ni Danny. Itinali ni Danny nang patiwarik ang katawan ng aswang at isinabit iyon sa isang puno malapit sa barong-barong na tambayan ng grupo. Samantalang ang ulo naman ay isinilid niya sa isang plastic bag at binitbit pa uwi. Bago tuluyang iwan ni Danny ang lugar, ay nag-iwan siya ng sulat kung saan siya maaaring puntahan nila Rupo. Hindi umuwi ng bahay si Danny. Dumiretso siya sa burol kung saan ang bahay ni Mang Ramon. Doon ay hinintay ang pagdating ng 4 pang aswang na kailangan niyang pagbayarin ng mga kasalanan. Tinuhog ni Danny sa kahoy ang kinuhang ulo at inilagay iyon sa trangkahan ng bakuran ni Mang Ramon. Samantala sa pagdating nila Rupo, ay agad naman nilang nakita ang katawan ng kanilang kasamahan. Galit na galit si Rupo at pilit pinapalabas ang gumawa niyon sa kanilang kasama. Nang tawagin siya ng isa niyang kasamahang aswang, "Boss Rupo, may iniwang sulat dito." Nang mabasa iyon ni Rupo, ay mabilis na nilang tinungo ang nakasaad na lugar kung saan nila matatagpuan si Danny. Pagdating nila sa lugar ni Mang Ramon, ay lalong nagngit-ngit sa galit si Rupo nang makitang nakatuhog ang ulo ng isa nilang kalahi. "Narito na kami! Nasaan ka, lalaki?"
Alam kong ikaw ang asawa ni Lourdes. Lumabas ka sa lungga mo at harapin mo kami. Magpakita ka upang maipalasap ko sa iyo ang pait ng kamatayan. Galit na sigaw ni Rupo. Ngunit nanatili lamang ang katahimikan. Wala silang mahintay na pagtugon mula kay Danny. Hanggang sa pasukin na ng dalawang kasama ni Rupo ang bakuran. Ngunit pagbukas nila ng trangkahan ay bumaon sa kanilang dibdib ang nagtutulisang bagakay na iniumang ni Danny bilang patibong. Traidor ka, lalaki! Lumabas ka, duwag! Sino kaya ang traidor at duwag sa ating dalawa, Rupo? Hindi ba't ikaw? Pumapas lang kayo ng mga taong walang kalaban-laban sa inyo? Sinisira nyo ang maganda sanang kinabukasan ng mga batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Ikaw ang traidor at duwag, Rupo. Wika ni Danny habang naglalakad ito patungo sa harapan ng bahay ni Mang Ramon. Boss Rupo, ipaubaya mo na sa akin ang lalaking ito. Siya ang dahilan bakit naputol ang dalawa kong daliri sa kamay. Sige na, sugurin mo na. Hindi yun, marami ka pang dakdak dyan. Mabilis nang inatake ng isa pang aswang si Danny. Tumakbo patungo sa isang punong kahoy si Danny at doon ay nanatiling nakatayo. Masarap bang maputulan ng daliri? Hindi lamang daliri mo ang puputulin ko ngayon, kundi pati ulo mo ay ihihiwalay ko sa iyong katawan. Abat mayabang kang lalaki ka. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa aking mga kaibigan. Humakbang na lumapit kay Danny ang nilalang. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya ay nakarinig siya ng paglagitik ng nabaling kahoy. Napatingin siya sa kanyang mga paa. Doon ay nakita niya ang isang tanikala. Ngunit huli na ang lahat dahil pumulupot na sa kanyang paa ang tanikalang iyon at umangat na siyang patiwarik sa ere. Nagwawala ang aswang habang nakasabit iyon ng patiwarik. Pakawalan mo ako dito, lalaki! Hayop ka! Walang salitang binitiwan si Danny. Nilapitan niya ang nakasabit na nilalang at walang awa niya iyong pinagtatataga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi niya iyon tinigilan hanggat hindi huminto ang paghinga ng aswang. Binalingan niya si Rupo. Ngayon, Rupo, tayong dalawa na lamang ang magtutuos. Wala na ang mga tauhan mong ipinagmamalaki mo. Ihanda mo na ang iyong kamatayan. Hindi naman nagpakita ng takot si Rupo. Mabilis siyang nag-anyong taong lobo. Lumaki ng bahagya ang kanyang katawan. Sige, ipakita mo sa akin ngayon ang tapang mo, lalaki. Mga pipitsuging aswang lang ang iyong napatay. Kaya huwag kang masyadong magyabang. Naglakad ng dahan-dahan si Rupo. Sinisiguro nito ang bawat hakbang. Alam niyang maaaring marami pang patibong ang inihanda ng katunggali. Mabilis naman ang ginawang pagsugod ni Danny. Isang mabilis na wasiwas ng itak ang kanyang pinakawalan. Tumama iyon sa braso ni Rupo. Napasigaw ang aswang. Pagtingin niya kay Danny ay nakatayo iyon sa isang sulok ng bakuran. Ano, Rupo? Bakit hindi ka sumugod? Narito ako. Halika! Paghahamon niya sa aswang. Sa inis ni Rupo ay agad niyang dinaluhong si Danny. Hindi pa siya nakakalapit sa lalaki ay isang sibat ang biglang lumipad patungo sa kanya. Naiwasan naman niya agad ang sibat na iyon. Sa muli niyang paglingon, kay Danny ay nasa ibang pwesto na naman ito. Matalino ka, lalaki. Nagawa mong makapagtanim ng mga patibong bago mo kami hinamon. Bakit? Anong akala mo sa akin?
Gaya mong tanga, ha Rupo? Alam kong hindi ko kayang sabayan ang inyong lakas, pero hindi mo rin kayang pantayan ang utak ko. Dahil utak aswang ka lang, walang ibang laman ang ulo mo, kundi atay. Lalong nadagdagan ang panggagalaiti ni Rupo. Katakot-takot na insulto kasi ang kanyang natanggap. Wala na siyang pakialam sa maaaring patibong na haharang sa kanya. Dinaluhong na niyang muli si Danny. 2 tali naman ang agad na pinutol ni Danny at mula sa kung saan ay 2 nagtutulisang bagakay ang patungo kay Rupo. Nagawa niyang iwasan ang isa, ngunit bumaon sa kanyang dibdib ang isang bagakay. Sobrang sakit ang kanyang naramdaman. Napaluhod sa lupa si Rupo at biglang nanghina. Alam kong isa sa kinakatakutan niyo ang bagakay, Rupo. Alam kong malaki ang idudulot na pinsala niyan sa tulad mong aswang. Pero mas matindi ang kamandag ng aking itak. Dahil ito ang tatapos sa iyong buhay, halimaw. Sunod-sunod na pagtaga ang pinakawalan ni Danny. Ibinuhos niyang lahat ang kanyang galit sa aswang na kumitil ng buhay sa kanyang mag-ina. Ang huling sugat na iyong mararamdaman, Rupo, ay para sa aking pamilyang walang awa mong pinatay. Yeah! Isang malakas na pagtaga sa leeg ni Rupo ang huling iginawad ni Danny. Gumulong sa lupa ang ulo ni Rupo. Kasunod nun ay bumagsak din sa lupa ang pugot na katawan ng aswang. Lourdes, mga anak, naipaghiganti ko na rin kayo. Naipaghiganti ko na ang inyong kamatayan. Naway maging masaya na kayo kung saan man kayo naroroon ngayon. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo at mananatili kayo sa aking puso. Wika ni Danny. At umalis na ito sa lugar kung saan niya tinapos ang kanyang paghihiganti. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga mahal na kakilabot. Mag-iwan po ng comment kung naibigan niyo ang ating kwento. Huwag din pong kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Hit nyo na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga darating pang kwento. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po kay na Migs Bernardo, Elvira Mercado, Carmelita Pruna, Kaisar Ryan Tumbaga, Bioli Liharso, Teresita Rosete, Miriam Leibelt, Condesa, Tahani Vlog, Risa Edoria, Leo Daban, Glenn Delgado, Dimitri Dave Damo, Ernesto Garcia, Netski, Norafe Fajardo, Neri Flores, Maria Victoria, Nacional Banyares, Florita Guevara, Idelberto Balanlay and Balanlay family from Palpag, Northern Samar, Julia Katigon, Novi Dagale from Santa Rosa, Laguna, Archie Cabuco, Renante Dao, Mayet Flores, Lani Artur, G. Tangpos from Quezon City, Joseph D. Choso, Jeremy Sunlo, Inday Lebra from Anten, Greece, Corazon Clemente,
Nelia Tejano, Felix Pilotia, Catherine Ann Garcia, Johnny Llanera, Aisa Esmael, Jutay Lapus, Emiliano Raffles, Marlon Candelario, Teresa Baile from Hagonoy, Bulacan, Rolando Moral, Sian Obanil, Asili Gumban, Monica Atienza, Dave Cananilla, Chris Alcantara, Ricky Manalo, Carlito Birug, Tales from Manolo Fortix. Pwede niyo pong bisitahin ang kanyang channel mga kakilabot. Mahen Abubakar, Gleres Cusin, Budoy X, Leonera Bona, Narcili Enderes, Leonora Bahadi, Jo Marie Nabor, Divine Basiloy from Malta, Europe, Elian Keano, Jenniben Castro. Marami pong salamat mga kakilabot sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. God bless po sa lahat. Amen.